Bagong lahat, may bago daw ngayon. Ito naman yung Big 4. Pero 3 to 4 days mula ngayon, March 3, nalalapit na ang pagbabalik ni Jason Tatum sa court. Ito kasi yung binigay na timeline ni Bill Simmons, hindi siya tatay ni Ben Simmons. Na si Tatum makakabalik na ulit sa Boston. Noong nakaraang linggo, nasa full 5-on-5 workout at scrimmage na si Tatum na wala na kasing ibang susunod doon kundi medical clearance na para makapaglaro siya. March 6 US time ang binigay na timeline na makakabalik si Tatum. Ito kasi yung magiging biggest accomplishment ni Tatum sa kanyang career kung makakabalik siya before May. Yung NBA Championship kasi more on Jaylen Brown yun eh. Kahit hindi kasi makabalik talaga ng March 6 ito si Tatum, kahit April lang, isa pa rin yun sa biggest accomplishment niya. Dahil si Bill Simmons naging hesitant din kung versus Dallas Mavericks ba maglalaro si Tatum. Dahil mukhang iba yung tinatarget ni Tatum. Nung off-season, nung kasagsagang sinabi niya maglalaro siya para sa 2026 season, meron kasing pharmaceutical company ang nakaback sa kanya. Ito yung Vertex na ginagamit niyang pain reliever. Ang ikalawang reason naman doon, based sa mga write-ups, kaya babalik na mas maaga si Tatum dahil fully recover na si Tatum. Ang ikalawang reason pa doon kung bakit sinabing babalik si Tatum based sa mga write-ups dahil meron siyang docu-series na nakabase sa injury niya at recovery timeline. Ito kasi din yung pinagbasihan ni Bill Simmons kung bakit makakalaro na siya this March. Napaaga kasi yung release ng docu-series ni Tatum na magiging successful lang yun kung makakalaro agad siya. May natitira pa kasi ang Boston na 21 games. Inalis ko na dito yung versus Milwaukee. Ang Boston ay nasa 9-8 record away para sa number 7. Nasa 17 games pa ang lamang ng Celtics. Kapag nanalo pa ng nasa 4 ang Boston at natalo ng nasa 5 ang Magic at Miami, 70% na masisecure ng Boston ang playoff spot. Kaya 70% base yun sa ESPN Power Index dahil ang Magic at Miami ang merong madaling schedule na natitira. Ang Boston naman merong pinakamahirap. Kailangan lang ni Tatum na makalaro, hindi makapag-dominate agad dahil kapag nagawa niya, siya ang kauna-unahang player na makakabalik sa Achilles tendon injury in less than 12 months sa NBA at siya ang magiging sukatan ngayon ng mga player. Yung isa naman sa mga joke online ngayon, si James Harden maglalaro ng isang game sa Atlanta Hawks dahil sa Magic City collaboration. Ito pala yung para sa mga strip club. Na paboritong puntahan ni Harden at nagiging super saiyan siya kapag ang city pinaglalaroan niya maraming strip club. Siya lang ang kauna-unahang player na na-retire ang jersey sa isang strip club sa Houston. Nakalaro na rin si Harden after ng 2-game absence dahil sa kanyang thumb injury. Namaga daw kaya hindi nakalaro at hindi idadaan sa surgery. Versus Brooklyn, naka 22 points, 9 rebounds, 8 assists at 5 turnover na merong 55 and 57% sa field at 3-point area. Parang walang problema kay James Harden kahit injured yung isa niyang kamay. Pero based sa kanya, gusto talaga niya maglaro sa basketball kahit walang pera or walang bayad. Parang baliktad kahit daw walang bayad, basketball lang. Based naman kay Coach Kenny Atkinson, dahil hindi yung shooting hand ang na-injured kay Harden, walang problema sa scoring niya. Ang isang naging issue sa kanya, parang napaganda pa nga dahil nabawasan di umano ang pagdidribble ni Harden kasi meron discomfort sa kanang kamay niya. Si Harden ang isa sa mga player na ball dominant. Napaaga din ang balik ni Harden dahil ang estimated days talaga mawawala siya at least 17 days. Pero parang nasa 5 days lang ata dahil nawala din si Donovan. 3 games na ang namimintes nitong si Donovan at itong si James Harden, doon ka lang talaga bibilib kahit injured naglalaro. Sinabi na rin ng mga analyst na posibleng maging problema si James Harden sa Cavaliers sa playoffs dahil nga sa injury niya sa kamay. Dahil iintayin niya pang matapos yung regular season at postseason bago talaga siya dumaan sa treatment. At si Donovan halos katulad lang din ng mga nakaraang taon na na-injured papasok ng playoffs. Ngayon kasi nagkaroon siya ng groin injury. Ito yung isa sa mga injury na bumabalik. Pero parang hindi rin Mukhang may chance yung Cavaliers, wag lang mapapagod si James Harden sa playoffs. Bago kasi dumating si Harden sa Cavaliers, si Jarrett Allen merong average na 13 points, 8 rebounds at 60% mula sa field. Nang dumating naman si Harden na may kasama pang Dennis Schroeder, tumaas ang average ni Jarrett Allen within 10 games. Naging all-star type ulit, 21 points, 10 rebounds at 74% mula sa field.
Siya ang second leading scorer behind Donovan Mitchell. Si Evan Mobley naman bumaba bahagya ang kanyang average. 15 points, 8 rebounds, 1 block, nasa 55% mula sa field. Pero parang ibinalik lang ni James Harden yung dating Jarrett Allen na may kasamang Evan Mobley dahil yung Cavaliers ang meron lang ngayon Twin Tower.